nakakalungkot isipin, no, na talagang kailangan ng kumbaga pagsusuri, no, yung ating mga textbook dahil yan yung tinuturo at tinatalakay ng ating mga guro sa eskwela. Pangunahing pinagkukuhaan ng impormasyon sa paaralan ay ang libro, kaya mahalaga na ang bawat detalye na nakapaloob dito ay tama. Kaugnay ito ng isang post sa social media tungkol sa isang kontrobersyal na textbook na kinwestiyon din ng ilang grupo. Ayon sa teachers group na Alliance of Concerned Teachers, kinakailangan talaga ng masusing pag-aaral pagdating sa libro na ginagamit ng mga kabataan sa paaralan. Paliwanag ng grupo, hindi lang dapat mga eksperto ang kinukonsulta ng Department of Education kaugnay ng mga libro. Mabuti nila nakasama rin sa ginagawang review ang mga gurong personal na may karanasan sa loob ng silid-aralan. Talagang magkaroon talaga, no, ng thorough review dun sa ating mga textbook. Ang pinakamaganda nga, isama yung mga teacher kasi ang problema talaga natin sa DepEd, napaka top to bottom nung kanilang approach, no, kahit dun sa textbook natin bagamat mga expert, no, importante pa rin yung practicality at yung mga teachers on the ground sa nakukonsulta din dun sa mga textbook na ilalabas. Parehong sentimiento rin ang ibinigay ng Teachers Dignity Coalition, lalo pa at sensitibong usapin ang nakapaloob sa nasabing libro. Of course, no, alam naman natin na ang usapin ng abortion, ang usapin ng fetus, no, at iba pa, no, na masiselang usapin, no, sa ating lipunan, sa ating bansa ngayon ay talagang highly controversial. No, so kami lang, no, ang gusto namin sana sa Department of Education ay talagang makita, no, mas scrutinize, no, yung mga lumalabas, no, na mga, so generally I would take that position, no, to actually, no, to scrutinize, no, all the learning materials, no, na nilalabas natin sa ating mga paaralan. Sa isang post sa social media, kinwestiyon ng advocacy group na Canon PH ang nilalaman ng isang grade 10 textbook. Anila hindi dapat ituro o bigyan ng ideya ang mga estudyante kaugnay ng isang usapin na hindi naman legal sa Pilipinas. Binigyang diin ng grupo na dapat mag-focus na lang sa pagtuturo ng Filipino values gaya ng pagpapahalaga sa buhay. We disagree doon sa nilalaman ng textbook how it defines fetus kasi unang-una nilagay doon that it's not parang wala pang buhay, so it is not considered life, which is very contradictory or contradicts sa ating saligang batas na sinasabi that life begins at conception. So doon pa lang meron na tong false information, hindi na tama, hindi na akma. Nilinaw naman ng isang guro mula sa Caloocan High School na ang nasabing libro ay naglalaman ng dalawang panig, pro-choice at pro-life. Ayon kay Amabel Villanueva, mayroong kalayaan ang sinuman sa edukasyon kaya inilahad sa nasabing libro ang dalawang paniniwala o argumento. At bilang guro, sila ang mismong magtuturo sa mga mag-aaral kung ano ang tama lalo pa at hindi legal sa bansa ang abortion. Ang bottom line niyan, pag yung teacher nag-evaluate na sa dulo, nandun sa libro, na sa dulo pa rin binibigyan ng halaga yung karapatan ng isang individual, nung sanggol, nung fetus, na siya ay mabuhay. Bigyan mo siya ng karapatan na mabuhay at mamili kung ano ang magiging kinabukasan niya. Mayroong iba't ibang anggulo, kaya maaaring ang nakikita natin ay isang bahagi lamang ng istorya, gaya ng bahagi ng librong pinost sa social media. Kaya mahalaga na gumawa ng masusing pananaliksik bago tuluyang maniwala. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.